Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video guys, maglalaban na sana ako. As in, nakasalang na po tayo. Na tapos na natin mapaikutan yung mga puti. Yung ipangalawang salang natin is naabutan po ng burnout. So, ngayon, tambay muna tayo guys. At wala pala tayong upload kahapon dahil wala po akong content. Nag-iisip tayo ng content, walang pumapasok sa isipan ko. So, yung ginawa ko na lang po is magpahinga. Pahinga tayo bukas na ngayon naman is walang klase, holiday. Hindi ko alam po kung ano sa holiday ang mayroon ngayon. Kasi wala namang pula sa kalendaryo. Lahat ng kalendaryo po is tiningnan ko, walang nakasulat, walang pula. So, parang iniisip ko, anong holiday mayroon? Kasi akala ko, kahapon kasi, pag uwi ng mga bata, sabi nila, wala silang pasok. Wala daw silang pasok bukas, ngayon na. Sabi ko, hindi pa naman nagchat-chat yung GC, kung may pasok o sila wala. Hanggang ngayon, walang ano. Tapos, nakita ko po yung live ni Jing, na nagsara po siya, bumalik po siya sa school nila dahil nakalimutan niya pong patayin yung ilaw na yun. Tumakbo siya dahil meron po siyang narinig doon sa school nila. Narinig ko na kailangan niyang balikan, patayin yung ilaw ng office nila kasi wala silang pasok bukas. So, napaisip po ako, lahat pala walang klase. At pati ngayon si Sansan wala din klase. Tinanong ko si Sansan kung anong mayroon. Nung holiday, wala talaga. Wala talagang nakalagay dito kung ano po yung holiday mayroon ngayon. Dito, yung nakasulat lang po dito mga mga taxis. Mga taxis po yung meron pong nakasulat dito. Ayan po, thank you po sa pakalindar, Sir Bin Badiyo ng Calaucan City na nagtatrabaho po siya sa River Hydraulic Trading. So, ayan po. Thank you po. Klarong-klaro po yung mga klarong-klaro po yung mga numero. Kaysa dito sa isa kong kalendaryo na ayan. Kailangan ko pang plus lightan. Kasi ang liliit ng mga numero, mga litra. Kailangan pa natin pa plus lightan ng cellphone para makita natin kung ano po yung nakalagay. At dito naman, medyo okay. Sa naman po ito na kalendaryo galing sa Ocean View Hotel Beach Resort. Swak. Ayan pa lang yung nasasabunan natin. Hintayin ko lang mag-light uli. Pwede ko naman po yan banlawan. Iuna pag banlaw. Pero i-dryer ko kasi yan, makulimlim po yung panahon namin na magdamag yung ulan na hindi naman po gaanong malakas. Meron po tayo pa ditong nakasalang na mga decolor o mga pambahay. Tapos yung mga uniform ng mga trabahante dahil hindi tayo naglaba kahapon. Dahil nagpahinga po nga tayo. Dahil nga napagod po tayo sa ng birthday ni Sia doon sa school. Tapos syempre ako yung nagluto. Tapos nagkaroon po ng bisita ng papa niya. Mga anong oras na po sila natulog. So medyo napuyat po tayo. So ayun, meron naman po tayong katulong dito. May naghuhugas kasi nandito si Alrex at saka si Dian. Ang nangyari naman po is siyempre tayo maghihintay sa mga sa mga nagiinuman. Tayo po yung maghugas ng pinag-inuman nila, magliligpit. Ayun. Mga anong oras na po
kami nakatulog noong gabing yun sa 27. Halos mamadaling araw na saka hintay sa kanila. Medyo na ano po yung bubong natin dahil may halong hangin. Medyo na iba ang kahapon kasi mahangin. Mahangin lang siya na banda hapon medyo umulan. Tas pakiramdam ko yung ulan is magdamag. Na prank si Papa Bits. Bagong ligo nagpapaandar ng papaandar ng electric pan. I-burn out. So, ayan, burn out. Linis-linis tayo dito sa labas para hindi masayang yung oras natin. At kagabi naman po, nagpunta kami ng peryahan kasi may bago na naman pong peryahan dito sa isang plaza. Sa Katmon Plaza merong perya. Tas dito naman sa Katmon sa lungsod sa taas doon sa may simbahan. Yun, nagpunta kami kagabi doon. Maraming rides. Parang delikado sa mga bata. Delikadong isakay. Tapos pwede naman silang isakay pero kailangan mayroong kasamang matanda. Ayaw ko naman sumakay doon. So nagpunta po kami sa isang peryahan. Ayun, meron po doong rides na kabayo. Doon po nakasakay yung mga bata. Kasi gusto nilang sumakay. Tiningnan lang namin kung ano yung mayroon. Maganda pala dito sa may lungsod dahil maraming mga mga bilihin. Yun nga, meron nga mga gamit pang kusina. Yung 20 lahat. Kahit anong klase, 20. Mura lang. Kaso walang pambili. Sabi ni Christian, babalik siya kuno sa Sabado. Balik daw kuno kami doon pag sa Sabado dahil sahod man nila sa Sabado. Nagtahimik yung buong kapaligiran kasi burn out. Tapos tambayin man tayo. Tulog pa yung mga bata pero si Siyat gising na. Pag gising ng papa niya kanina, sabay siya gising dahil yung hinahabol yung cellphone. Yung cellphone niwan ng papa niya. Naarti-artihan lang. Medyo nagbaha dito. Kunin natin yung tubig. Kasi hindi po ito mawawala pag hindi winawalis.
Alas 9:31 na po guys, hindi pa nagla-lights. Ayun, nagising na yung dalawa, pinapag Milo tas biskwit. Tas si Duday nagising na din. Naggagatas naman, nandun sa kwarto. At si Pabits, nagpunta pala siya sa RHU. Sarado din. Kasi holiday nga. Wala na po siyang gamot hanggang ngayong araw na lang. So, bukas, pwede na po siyang pumunta doon. Ewan ko talaga kung anong holiday mayroon ngayon. Ginawa muna natin yung iba nating routine habang burn out. Habang hindi pa tayo nakakapag dryer at saka matapos yung ipangalawang salang natin na labahan. Yan, medyo nagpapakita na po si Haring Araw. Medyo hangin-hangin din. Okay lang yung panahon na ganito na hindi mainit, hindi maulan, makulimlim lang. Pero mas kinakailangan ko po ng ulan kasi para hindi mawalan ng source ng tubig natin. Kasi mga 1 week na hindi umuulan dito, palagi lang mainit. Yung ng tubig natin is mahina. Yung agas. Maliit lang po yung nahihigop ng motor ng tubig natin. Kaya mas kinakailangan ko ng ulan, na doon naman sa Tacloban is palagi ulan ng ulan, malakas na ulan. Dito naman umuulan, minsan malakas, pero isang araw lang. Kadalasan yung mainit. Yun nga, sabi ko is 1 week na po na palaging mainit. So, syempre gumagamit tayo ng tubig araw-araw, nagpapahigop. Na wawalan ng tubig siguro sa ilalim ng katapat ng poso namin or katapat ng motor ng water pump namin. Pero wala tayong holiday. Kanina walang klase. Inaano ko lang yung oras, binabantayan. Nag-alarm naman yung cellphone natin alas 4:30. Hindi muna ako bumangon. Tapos medyo malakas ng konti yung ulan. Niisip ko, sabi ko baka walang trabaho yung dalawa. Na dalawang absent naman po sila kasi Lunes absent sila, birthday ni Sia. So pagka di nag-inuman, anong oras na natulog, absent na naman kahapon. Ngayon lang po sila nakapasok, tapos muntik pang hindi makapasok dahil umuulan nga. Mabuti na lang na tumigil yung ulan. Kasi yung trabaho nila is parang sa bukid, walang masisilungan. Nagwi-welding po sila. Parang gym. Sa ibang site na naman po yung pinagtatrabahuan nila. Banda naman sa may papunta kila Alrits sa Duyan. Sinasabi nilang Duyan. Dito papuntang Tabili. Alam ko yung meron pa akong mga viewers or nakapalo sa akin na taga dito sa Cebu. Alam po nila yung mga lugar dito or mga barangay. Ako nadadaanan ko man minsan kakapunta doon, nadadaanan ko man, pero hindi ko pa matatandaan. Ano na po tayo dito? Mag-4 na taon na po tayo dito sa Cebu. Iba lang yung sa una na pabalik-balik tayo na nandun pa si Jing sa Makaas, sa banda nila May Timang. Nakatira po ako doon sa boarding house ni Jing mga ilang buwan lang, siguro mga 2 lang pagkatapos ng ni May Timang. Sibil. Yun. Tapos makabalik ulit tayo. Nandito na si Jing sa Sugod.
magkaroon na po siya ng bahay. Pabalik-balik lang din naman po tayo dahil meron pa tayong trabaho, hindi pa tayo nakakapagpaalam. So yun, nang makabili si Jing ng lupa at saka nakapag na po siya ng bahay, nakapagpagawa. Ayun. Dito na tayo tumira. Ayun, ayun. Okay. Kahit holiday may si Sansan. May sila practice sa basketball. Dalawa yung sinasalihan ni Sansan, basketball at saka DLBC, yung drum sa Gabriel. Mabuti na yun yung merong pinagkakaabalahan niya, hindi yung barkada. Na sa kada Sabado may laro sila sa syudad. Parang yata siya sa laro ng basketball. Anong pangalan yun? Hindi ko alam. Hindi naman po ako yung palatanong sa kanila. Tingin-kinig lang po ako, tingin-kinig sa kanila kung ano yung meron sa kanila. Hindi po ako yung matanong kasi baka tayo pagsawaan, baka sabihin na makulit tayo. Yun, pag nalilit po siya ng uwi, halimbawa tulad, hindi naman po si Sansan nagsasabi sa akin na kung saan siya pupunta. Papaalam lang siya na alis na. Pero hindi niya sinasabi kung saan siya pupunta. Kaya, yun, di ko alam sa kanya kung saan banda siya. Pero, yun, dala-dala niya yung sapatos niya. Tapos, minsan yung drumstick. Pag drumstick yung dala niya, malis dito, alam kong magpa-practice. Pero, hindi ko alam kung saan. Or tutugtog. Tapos, kung dala niya yung sapatos niya, tapos short siya ng pang basketball. May practice sila sa basketball. Pero hindi rin ko alam kung saan banda. Minsan nandun siya sa siyudad, alam ko lang alis siya dito na yung puntahan basketball. Pag nalilit po siyang umuwi, yung chinachat ko, yung mama niya, nasabi ko, si Sansan ganitong oras, wala pa. Sabihin naman ni Wali, may practice sila, o may laro sila sa syudad. Alam niyo naman po yung syudad, pag hapon na papauwi, talagang gabi na makakadating dito. Talad nung isang araw, gabi na, mga alas 10 na. Mga disperas ng birthday ni siya. Alas 10 na naigin ako, tas sila si Ronald umalis din, sabi niya punta sila ng Sugod dahil meron daw panonoorin, merong ganap sa Sugod dahil ewan ko kung nagsinulog na kasi hindi ko talaga namamalayan kung ano po yung may mga ganap dito sa Katmon Sugod, lalo na ngayon marami. Yun nga, may peryahan kasi malapit na pong magpista yung Katmon sa February 10. Maraming mga panoorin, may perya. Dalawang lugar yung merong perya, sa lungsod or at saka sa plaza. Na yun nga, kagabi nakapunta kami doon. Alas 10 na, no? Sabi ko, si Christian yung Pero chinat ko siya, kusan, hindi ka pa ba uuwi? Tapos, nakatulog na ako. Hindi ko na namalayan. Nag-reply siya na sabi niya, tutugtog pa daw sila. Tapos yun, sabi ko kay Christian. Christian, hindi pa nagpapasundo si Sansan. Yun din ang sagot. Magtutugtog pa daw sila sa Sugod. Tapos chinat ko din yung mama niya. Si Sansan wala pa, ganito ng oras. Ano ba? Sabi ng ng mama niya. Tutugtog pa daw. So, yung mama niya, alam pala na ganung oras.
makakauwi. Ganon po ako, hindi po ako matanong sa kanila kung saan po sila magpupunta-punta. Yung ginagawa ko lang, tingin lang, makikinig, makikiramdam, ganun lang, ganun po yung ano ko sa kanila. Parang hindi po kami upin-upin forum dito sa amin. Ayoko naman magtanong-tanong kasi iniisip ko na may mga ano na sila, may mga isip. Alam nila kung ano po yung ginagawa nila. Ayoko nang palagi bang yung matanong, parang makulit. Kasi, yun nga, sabi ko baka magsawa sila sa akin. Yun lang po yung iniisip ko. Pero hindi po yun maiwasan din yung pagbubungang ako dito. Kasi magang-maga nagbubunganga na po ako. Pero kanina yan si Dian, medyo nahiga pa. Pero alam ko na, ewan ko sa kanya kung nakatutulog. Hindi naman po siya yun. Basta maingay lang po ako pag umaga. Lalong-lalo na po itong mga bata. Maaga pa tayong nagsisermon. Ganun. Maingay lang po talaga ako, maingay. Siyempre, parang masakit dito, tas masakit sa ulo yung hindi mo pinalalabas yung ano mo, yung nandito sa loobin mo. Parang sasabog ka na. Sasabog. Pero kagabi ha. Ito si Papa Beach na naman. Si Papa Beach talaga. Ngayon, nag-CR lang po ako. Ibinuksan na po niya na, bumagbubukasan na po siya ng speaker kasi Bluetooth connected, ganun. Sabi ko magpapasons naman si Papa Beats. Kasi pag nagpapasons si Papa Beats, nawawala talaga yung gana ko na mag-vlog. Kasi yung iniisip ko, sasawayin ko siya, yung mukha, sisimangot. Kaya minsan, yun po yung dahilan hindi po tayo nakakapag-vlog dahil si Papa Beats sounds. Maghapon yan, sounds. Sabi ko sa kanya, ano kaya kung magpa-sounds ka na lang, tumigil ako sa pag-vlog kung kumita ka dyan, sabi ko sa kanya. Iwan ko kung magkapira ka. Tas yun, pinapatay niya. Yun nga, kanina, gusto na magpapasounds na talaga siya. Timing naman, nag-brown out. Hanggang ngayon, baka sinadya ng si Biko. So, yun nga, kahapon, natapos ako maligo. Nagsayang ako rice cooker. Siya, nandyan. Yung mga saksakan naman nakarap dyan sa office table po niya. Sabi pa ng isang followers natin na balik na rin mo mamadax para maganda-ganda pakinggan table office. Kasi yung bigkas ko palagi office table, di ba? Balik na rin ko daw kuno para maganda yung pakinggan. Sinasadya ko lang naman yung sabi niya na office table. Alam ko naman na ang tamang bigkas niyan is table office. So, yun. Sayang na ako. Sabi ko sa kanya, saksak mo dyan kasi yung saksakan, nasa harapan niya, siling pan niya, yung clip pan, nandyan sa harap. Pag gumanong pa ako, kung magsaksak, maano po ako, masasagi po ako ng pala ng ilisi ng clip fan. Akala ko narinig niya po ako. Hindi niya ako maririnig kasi malakas yung boses. Malakas na boses ng sounds niya. Sabi ko sa kanya, isaksak mo dyan. Akala ko nakadinig. Ay, Jesus, tapos umalis kami. Punta kami ng palengke. Bumili ng isda. Di, pagkabalik namin, sabi ko, Ronald, paksiwin mo ito. Nagpaksiw po kami kagabi. Mag-alas 8 na, sabi ko, sinakain na tayo. Agoy, Ginoo ko. Yung kanin namin, hindi pala nasaksak. Hindi nasaksak yung rice cooker. Tubig pa. As in, tubig pa talaga. Sabi ko, lag. Di mo ikaw ko
Sabi ko, yun na nga. Sabi ko sa'yo, ang lakas ng pagkasabi ko sa'yo, isaksak mo dyan. Hindi daw siya narinig. Paano? Yung isip mo nasa sounds na lang. Busy ka dyan sa sounds mo. Malapit lang, katabi lang sa kanya yung speaker. Ang lakas ng tunog. Hindi siya nag-imik. Yung ginawa ko, linipat ko doon sa kalan yung rice cooker, yung kaserola. Doon ko doon ko sinaing. Hindi naman nagtagal, naluto din. Nakakain na kami mga alas 9. Pagkatapos namin kumain, pinagsabihan ko siya, hindi mo na dinig. Kami lang dalawa. Kasi pag inano ko siya, pinagsasalitaan na, maraming nakikinig. Bangayan talaga. Biglang lalakas yung boses. Yung ginagawa ko na lang, hindi ko yan pinagsasalitan si Papa Beats na nandito sila. Ang hinihintay ko na lang na kami lang dalawa. Kahit nandito sila, tinatabihan ko siya. Diba sabi ko sa'yo ganito. Ikaw kasi, panay ka na lang sounds. Yung isip mo, sounds ka na lang sounds. Yan na lang yung inaatupag mo. Wala na lang iniisip na iba. Hindi yan umiimik. Maraming beses na yan nangyari. Isa pa, sabi ko sa kanya, basta rice cooker talaga yung Minsan kasi yung rice cooker, nagwa-warm na hindi pa luto. Sabi ko sa kanya, bantayan mo. Kasi baka pumitik na naman yan, mag-warm na hindi pa luto. I-on mo pa. Siya naman talaga yung nagbabantay kasi yung rice cooker namin is nandyan sa office table niya. Nakakalimutan. Naku, yung mga uban natin ng gaanuhan na naglilitawan. Lahat stress. Pag pinagsasabihan natin si Papa Beats, talagang umaano. Pero ako na lang po yung nag-a-adjust. Pero parang din, pag hindi naman natin parang yung yung binabara, sa waray namin binabaraw, yung pag hindi sinusupalpal, palagi na lang pong ganyan. Sana maliit lang na bagay, intindihin. 'Di ba guys? Hindi na lang palaging ako na lang yung nagmo-monitor. Ako lang bang tao dito sa bahay na ako lang may alam. Yun ang naiisip ko minsan. Maano kay Papa Beats pag hindi siya nakakapagpa-sounds. Minsan sinasabihan ko siya, ibabalik ko yung speaker na yan. Pag nainis ako, ibabalik ko yan na speaker kung saan binili. Paano maibabalik yan? Kasi lang po yan dito. Sinudoy lang. Yung linak ko lang yan na speaker dito na nagbabahay-bahay. Yung mga nagbibinta dito lang. Pero yung yung speaker na yan, ayun na po yung pinaka tubo sa tindahan ko dito. Yung speaker na yan na binili. Tubo ko dito sa tindahan. Tapos naambagan din ng sweldo natin sa YouTube. Parang napunuan. Ganun. Parang masaya naman na meron din tayong nakikita na gamit na galing sa pinagpaguran natin. Marami na po akong napundar. Tulad ng folding bed namin, na hinigaan ni Papa Beats, yung mga upuan namin. Marami na din po akong napupundar na mga kunting gamit. Pero hindi naman po ako bumibili ng as in gamit ng mga gamit sa bahay. Kasi obligasyon na yan nila mamawalin, lalong-lalo na si mamawalin, obligasyon niya yan bumili ng mga gamit-gamit dahil parang sila po yung
nakatira na dito sa bahay. Tas si Jing hindi naman pumaano sa mga gamit-gamit din. Hilig siya mag-ano ng magamit ng personal. Pero yun nga, may balak silang dalawa na ayusin po yung bahay na to. Basta yung banda doon kay Mama Walin, tas yung banda dito kay Jing. Kasi may plano si Jing na yung kwarto niya is dito banda. Yun, nakikinig lang din po ako sa usap-usapan nila. Hindi po ako nakikisawsaw. Dahil wala naman dyan ako magagawa. Narinig ko lang sila nung umuwi si Mama Walin dito at saka si Jing. Narinig ko lang yung sabi ni Jing, Ate Walin, kailan tayo mag-uumpisa? Sabi ni Jing. Ang ano po naman ni Mama Walin, sabi niya baka mga October daw. Kasi pag-iipunan pa niya. Maghihinay-hinay na po siyang magbili ng mga material. Yung plano nila naman pataas, hindi simento. Parang may plano sila na tubular, ba yun? Ganun. Kasi may nakikita silang mga ganung bahay na mga bakal. Ganun. Tubular, ba yun? Hindi ko mabigkas. Basta nadidinig ko lang din po yun sa kanila. Kasi hindi nga ako matanong. Nakikinig lang ako, nakikiramdam, tumitingin. Ganun. Ang sa akin lang, yung niisip ko, yung role ko, ako na lang po yung nag-aasikaso, ganun. Kasi ako naman po yung nandito. Hanggang asikaso lang po tayo, pero mas nakakapagod yung nag-aasikaso. Ikaw yung nagmamanage, ikaw yung caretaker. Oh my gosh! Yung mga katawan natin. Talagang nahahago, napapagod. Hago talaga tayo. Dito tawag nila sa pagod, hago. Talagang hago yung katawan natin. Pero laban lang guys. Hanggat nabubuhay, hanggat kaya pa natin. Yan, laban lang. Laban, Sir Badillo. From Rebar Hydraulic Trading. Yan, Sir Badillo. Shout out from Caloocan City. Thank you po sa pa-calendar. Yan. Klaro po yung natin. Pero talagang masasabi ko, ibabalik kong hindi ko talaga alam kung ano yung holiday ngayong araw. But holiday. Yun lang po. Tapos, pati center, sarado. Ang doktor. Ngayon naman, nandun si Papa Bits umalis. Hinatid si Sansan. Nagpasabay, bumili ng swak dahil naubos na. May pumakyaw po kanina ng swak, Bear Brand. Tapos may tiputi, sigarilyo. Yung sigarilyo dito, pinagbabawal nga pero mas mabinta pa yung sigarilyo. Aywan ko na lang. At ito pa, natatawa po din ako kay Papa Bits pag inutusan natin magpabili ba ng paninda. Kahit may lista or wala, ganun pa rin. Hindi pa din niya na Ngayon, dalawa lang. Sharo, hindi maano. Hindi masunod yung natin, pasabay. Isa-isa lang yun. Yun na nga, sinasabi ko sa inyo, nandito na si Papa Bits. Yung pasabay ko na gatas at saka yung swak at saka sigarilyo, hindi nabili, nakalimutan. Tapos sasabihin niyang, babalik na naman. Ganyan siya, pag hindi niya po sineseryoso yung utos natin, talagang nawawala sa isip niya.
Ay, nako. Tatanungin pa niya sa akin ngayon, meron ka pa pala ko nung pinabibili. 5, kalimutan niya. Ewan ko na lang. Ha? Inhipos ko. Nagtatanong si Duday kung nasaan yung payong. Yan, ngayon naman, tapos na po yung aso. Inggisan yung ligawan. Ngayon naman, yung anak ni Sanya, tingnan nyo. Tingnan nyo sila, guys. Yan, anak po yan ni Sanya. Tapos, yun. May dalawang lalaki dyan, oh. Silang dalawa. Hinahabol nila ito. Pag pumapasok sa bahay, hindi sila nakakapasok. Dalawa silang binabantayan nila. Ito si Sanya. Hindi pa nililigawan kasi bagong panganak pa lang. Ay, hindi naman po as in bagong panganak dahil malaki na po yung mga niya. Ito, babae pala ito, babae. Hinahabol-habol ng dalawa. Yan. Tingnan nyo. Nakaabang sila, nakaabang. Wala na yung mga aso, pusa naman. Hindi sila nakakalapit kasi nandito ako. Kumakain na. Hay buhay. Banlawan lang muna natin yung nakadaw ni Nana. Nilabhan ko. Hindi naman natin ito i-hanger na kahit hindi naka-dryer. Kasi mahangin naman. Matutuyo po siya. Higaan lang po natin ng maigi. Kasi sayang din yung init ng araw. Saka hintay natin sa sa kuryente. Nag-burn out, walang advisory. Ano? Andin. Maghapon na burn out. Sabi Papa Bits, parang maghapon daw yata yung burn out dahil may mga harang doon sa sa labas, doon sa highway. Baka may nasagi na naman na ng malaking truck yung wire. Katulad nung PLDT, 2 araw walang signal. Mga siguro 1 week yung ayos nila. Kasi parang inano talaga yung mga kada isang linya ng PLDT. Parang chinik kasi may mga nginat-ngat daw ng mga daga. Yun. Feeder din naman po yung yung PLDT siguro. Kaya yun, inuna muna dito yung sa sa Katmon Sugod. Ngayon naman kasi biglang burn out lang, wala naman. Iwan ko lang kung hindi ko lang nakita sa kasi hindi pa naman ako nakapag Facebook open. Baka hindi ko lang nakita na mayroong
advisory na nilagay kasi tulad ng PLDT, meron kasama po ako sa GC, sa PLDT service, kaya nalalaman ko po kung ano yung nangyayari. Nakaka-monitor din po ako. Ngayon, hulang-hula din yung ano natin, kung bakit nag-burn out. Sa likod na lang po natin ito ihahangin. Kasi mahangin nga. Kaso lang nandun yung mga bata. Pero pwede naman po sa ano lang muna, sa labas. Hindi pa naman umuulan. Hindi pa ito natin ihangir sa labas. At pabuti na lang nakapagtupi ako kahapon ng mga nilabhan ko ng linggo. Kasi pagkagabi, yun, umulan hanggang kaninang umaga. Hanggang alas 7. Tumigil na hanggang ngayon, ayan. Kumukulimlim, umiinit. Ganun lang. Ganun lang po yung sitwasyon ng panahon namin ngayon. Natapos na po tayo sa first batch natin na nilaban. Hindi pa light. Dito tayo muna magtambay sa likod. Kasi ayun, nag-aano si Papa Bits ng motor niya. Nag-aayos. Dahil nag-iba na naman ang tunog ng tambutso. Pinapasok ko yung mga bata dahil yan, ano po, maalinsangan dito sa likod. Mamaya-maya pa naman sila makakaligo dahil yun nga, brown out pa. Mawawalan ng tubig sa tangke. Kakapagod din magbomba ng magbomba sa puso. Tapos delikado kasi panay ang hulog ng mga dahon ng niyog at saka bunga. Baka maabutan po kami sa pagkahulog. Kasi yun nga, mahangin-hangin yung panahon. Delikado. Ganyan kasi pag umuulan, tag-ulan, tapos umiinit, yung mga yung mga dahon ng niyog, tas mga bunga nagsisipag, hulugan, nalalaglag kahit hindi kahit hindi kinainan ng daga yung mga bunga. May time talaga pag ganun, nagtatag-init tapos biglang ulan, siguro parang umaano yung nila, parang sa Tagalog, yung lumalambot yung bunga, lalo na pag gulang na, yung pwede nang gatain. Kasi pag umuulan, bumibigat sila, tas biglang iinit, yun, bumibigay, huhulog. Yan, lalo na ngayon, mahangin. Yan. Yung nga dyan, yung wire nga namin dyan, para sa kuryente, maraming nakasabit na dahon ng dahon ng niyog. Yan. Pinupuluputan ng dahon ng niyog yung wire namin dyan. Kasi hanggang doon yan sa nila, Madam Rose. Puste po doon po nakakabit. Yan po. Nga, akala namin brown out lahat. Nadidinig namin na mayroong nagpapasounds, tapos may paggabi may light sila Chandria dito sa likod. Yung pala medyo nabunot, parang naunat yata yung source ng namin dito.
kami pala yung ano, kami pala yung brand out. So, yung nag-ano po sa amin dito, nag-electrician, siya po yung nag-check. Na dito pa lang po yung may diferensya sa amin. So, inayos niya. Ngayon naman, ayan, marami na lamang ano, dahon ng niyog. Magsusuhol na naman po tayo dyan. Pagkuha lang. Alas 11:30 na, hindi pa rin light. Kaya ayan, mag-ano muna tayo. Magsangag tayo ng kanin. Tapos, magluluto ng diplo para ano ng mga bata. Tapos, noodles. At saka ito, meron pong binigay si Jing sa atin. Hindi ko alam kung ano yung proseso. Ayan, hindi ko mabasa kasi. Hindi ko alam kung ano, basta yung vegetarian aids ang nakalagay. Yan lang po yung ano po dito yung naiintindihan ko. Hindi ko alam kung lulutuin na preprituhin. Pero trinay ko kahapon. Inulam ko. Nagprito po ako ng ganito. Tapos meron po siyang sausawan. Ayan. Yung sausawan niya, beef sauce. Yung sausawan niya, lasang, parang sauce ng siumay. So, trinay ko siya kahapon. Bagay naman. Ito, prinito, at saka yung sauce. Kasi talagang pares talaga ito. Dalawang paking binigay sa atin ni Jing. Wala naman siyang sinabi kung lulutuin pa. Pero trinay ko din na hindi lutuin. Trinay kong tinikman ko. Okay naman, masarap po siya. Pero mas masarap-sarap po siya pag linuluto. Yung hapok nakaprito. So ngayon, mag-ano tayo magluluto. Ito din po yung pinaka-ulam natin. Ito po yung pinaka-ulam ko. Yan. Masarap po siya. Natry ko po kahapon. So, magsasangag muna tayo ng kanin na meron naman po tayong sinaing din. Bagong saing. Kasi malapit-lapit na po magtanghali. Alas 11:30 na. Na ayun, si Papa Bits naman, balik na naman po siya doon sa tindahan. Nadagdagan tuloy yung pabili ko. Sabi niya, magkakanda na daw siya, magkakandara pa. Dahil marami na siyang dadalhin. Ganyan siya pag hindi niya bit yung utos. Mahirap magbukas. Kasi yung abridor namin hindi gumagana. May inaanuhan lang na lata. May gusto lang niya po na buksan. Nakaluto na tayo guys para sa tanghalian. Ayan. Bitlop na may itlog. Tapos yung paborito ni Duday na pansit. Wow! Nahigop na si Duday ng sabaw. Yan. Naluto na po yung natin. Vegetarian. Ano ini? Tapos yung kanin ko yung dukot ng sinangag. Yan. Sige, pray muna. Pray. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Blessed, O Lord, for this thy gift, which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. 60 lang tanan ni Trides kanto. Ano sa waray na sa Nga di usa kuan na tribes 60 adult and children aton Mickey Mouse. Iba man ito presyo diba? Tas nagtuan ni Ferris wheel tas ibaubos ambot kong tagpira kawari kami dumaop tag 60 gap ada patian. Wari may entrance or amo na ito pud. Na oray entrance pagsakay lang may bayad. Dito na ra pakasakayan usa nga peryahan ang kabayo. Ano't mapatar niyo naman dito nga simbahan? Katmon kanang katmon. Upo dito ray at isa may February 10. Ate,
Wow! Dudang kumakain ng noodles. Ay, napaspas na nali dito.